Bumuti raw ang lagay ng daloy ng trapiko sa EDSA kumpara noon. Ayon yan mismo kay Senior Superintendent Fortunato Guerrero ng HPG. Ang sanhi raw dati ng problema sa kalsada ay mga walang disiplina mga driver. Pero ngayon, karamihan daw sa mga nagiging sanhi ng trapiko ay mga sasakyang nasiraan o di kaya ay naaksidente. May live report si Dante Perelio. Dante! Yes, Igan, sa isang pag-aaral nga na isinagawa ng PNP Highway Patrol Group ay natukoy nila kung ilan sa mga dahilan bakit nagkakaroon ng problema sa trapiko dito sa EDSA. Igan, kung dati ang mga walang disiplina ng tsuper, partikular na yung mga pampasaherong bus ang dahilan ng problema, ngayon daw ang maraming bilang ng stalled motor vehicles at traffic accidents na nangyayari araw-araw lalo na tuwing rush hour ang pangunahing dahilan ng pagbibigat ng daloy ng trapiko dito sa EDSA. Sumunod raw dito ang 10 control points o choke points na tinatawag dito sa may area ng Balintawak, Muñoz, Quezon Avenue, Cubao, Santolan, Ortigas Avenue, Shaw Boulevard, Guadalupe, Magallanes at Taft sa Pasay, kung saan may mga lugar raw na masyadong matagal o mahaba ang biyahe dahil na rin maraming mga bus stop at terminals. Dagdag pa rito, Igan, yung merging traffic mula dyan sa may Quezon Boulevard, Timog Avenue at Kamuning Flyover. Masyado rin daw kasing maigsi ang go ng traffic light kaya inirekomenda ito ng PNP Highway Patrol Group na pahabain simula sa susunod na linggo. Pero simula nang magmando ng trapiko ang Highway Patrol Group ay mas maigsi na raw ang oras ng biyahe. Sa isinagawa nga nilang survey, Igan, kamakailan lamang dito sa may northbound ng EDSA, karaniwang nasa 1 oras at 35 minuto ang biyahe ngayon mula Balintawak hanggang Taft Avenue. Pinakamaigsi naman ang 50 minuto o 55 minuto sa pagitan ng alas 6 at alas 8 ng umaga. Sa southbound naman ng EDSA, 1 oras at 55 minuto ang pinakamahabang biyahe at 1 oras at 21 minuto raw ang pinakamaigsi. Pero pagdating naman sa hapon ay nasa 1 oras at 25 minuto ang pinakamahaba at 1 oras naman at 14 na minuto naman ang pinakamaigsing biyahe ngayon. At kumpara raw noon ay hindi raw na nagmamando nga itong HPG ay inaabot ng halos 2 oras at 30 minuto ang mga biyahe sa mga lugar na yan. Samantala sa mga oras na ito, Igan, ay mabigat na nga yung daloy ng trapiko sa southbound lane nitong EDSA dito sa may Cubao dahil na rin sa volume ng mga sasakyan. Pero sa southbound lane naman nito ay banayad at nasa katamtaman pa rin ang daloy ng mga sasakyan. At yan ang unang balita mula pa rin dito sa may Cubao sa Quezon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio.